Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin sa naganap na Hello Glow Runway Show dito sa Miss Universe Philippines 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Hello Glow tayo ngayon. So, kahapon nga, nagkaroon nga ng activity ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines sa SM North EDSA. Tama ba? So, yun. So, dito nga ay nagkaroon ng runway show para sa Hello Glow. So, hindi siya runway challenge. Wala siyang kinalaman sa challenges. Isa siya sa mga activity kung saan pinopromote nila ang Hello Glow at nagkaroon nga sila ng runway show. So, pinarampa nila yung mga kandidata. To be clear lang, hindi to competition. Hindi to yung parang, ay, nako, eto na, dito na natin malalaman kung sino nga ba yung magaling sa pasarela. It's depends sa kandidata kung paano sila magpe-present doon sa entablado. So, yun yon. Pero syempre, dahil kandidata sila, nag-expect ka na talaga yung mga kandidatang to ay rarapan ng todo-todo. Kumbaga, papalo ng todo-todo. But you have to understand, this is a competition. Kailangan din talaga may game plan ka. Ibig sabihin, dapat alam mo kung ano yung laro mo. Kasi kung ibibigay mo lahat, bawat eksena, mawawalan ka talaga ng baon o pasabog pagdating na sa finals or sa preliminary competition. So, naiintindihan ko bakit yung ibang kandidata parang ang ganito lang yung palo nila, hindi ganun kumakabog dahil nga syempre nagre-reserve sila for the next activity na kung saan kailangan nila ilabas yung pasarela nila ng bongga-bongga. Saka medyo scary din talaga yung yung stage. Yung alam mo yung may mga pa-square na ganon. So, medyo delikado, lalo na yung mga suot ng mga girls ay hindi naman short. Mga yung cocktail siya na mahabang-mahaba na alam mo yun, pwedeng madisgrasya ang mga girls doon. So, dapat medyo ingat-ingat talaga doon sa paglalakad. Kaya kung mapapansin mo, yung iba, hindi talaga sila umahataw ng todo. So, depende na yung sa girls kung ano yung gusto niyang i-present doon sa entablado kahapon ng Hello Glow Runway Show. So, yan. But congratulations sa mga napiling finalists. Ito nga ay sila Miss Iloilo, Pampanga, Bacoor, and then, sino pa ba? Si Baguio, napili din si Baguio, di ba? And then, nandyan din si Lucba, na talagang surprising din. And then, of course, si Quezon Province, si Atisa Manalo. So, may ina-expect ba tayo or nagulat ba tayo may nakapasok na Siyempre, ina-expect ko na makakapasok na kandidata dyan. Siyempre, si Taguig. Isa si Taguig sa mga charm. At si tawag dito si Cebu, si Cainta. So, yan yung mga magaganda talaga ng mga mukha at talaga yung skin nila ay panalo. Pero, na-surprise ako, wala sila doon. O, di ba? And then, si Lucban, surprising ang pagpasok. But kung hindi ako nagkakamali, si Lucban ay People Choice Award para dito sa sa event na to. So, ayun, kapag People Choice Award ka kasi, automatic talaga papasok ka. And then, isa din sa mga naisip ko, hindi ang naging basihan nila dito sa pagpili ng mga girls, yung presentation nila yesterday. Ang pagpili nila dito, kasi di ba, hindi lang naman to kahapon nagkaroon ng activity, di ba, yung nag-present sila nung una, so pinarapa din sila, so hinarap sila ng isa-isa. And then, nagkaroon sila ng photoshoot. So, parang feeling ko doon sa photoshoot kung sino yung pinakamagandang projection doon sa photos na ipiniresent nila. And then, kahapon na yung awardees kung saan namili sila ng finalists. So, yon.
So, kung pagbabasihan natin yung photos, talaga naman isa si Iloilo sa mga nakita kong magandang photos kasi talagang ang ganda ng project nyo doon sa photos, ang ganda ng tama ng ilaw, talagang kung ipopromote mo yung glow, ay talagang glow na glow siya. And then, si Pampanga, maganda din yung kuha ni Pampanga doon. Talagang masasabi ko rin na parang, wow, isa si Pampanga sa mga talagang makikita mo talaga na may factor talaga yung photos. And then si Bacoor, maganda din yung kay Bacoor, less makeup, di ba? And then yung kay Baguio, talagang pumalo din si Baguio. Isa yung sa mga nagustuhan ni Gazel yung kuha talaga ni Baguio doon. Yes, charming naman talaga yung ipinakita ni Baguio. And then si Lukban, actually hindi ko nakita yung photos ni Lukban. But siguro dahil maraming bumoto sa photos ni Lukban, kaya si Lukban ang isa sa mga napili ditong finalist. And then si Quezon Province, sabi ko nga ang lakas makalatina doon ni Atisa Manalo sa photos na ipiniresent niya para sa Hello Glow. So yon, so kahapon, ayun nga, so nagpresent sila. Sino ba yung mga parang nakita natin na talagang hataw na hataw pagdating sa pasarela, o di ba? Syempre nandiyo dyan si Miss Iloilo. Gusto ko yung rapa ni Iloilo. Talagang point by point, in fairness kay Iloilo, maganda yung tapak niya, maganda yung palo ng mga pitik ng mga paa niya. So in fairness sa kanya, saka kaya niya i-carry yung sarili niya. Kaya lang masyado siyang matalbog kapag naglalakad. So yun lang yung medyo parang na-off ako doon na parang matalbog siya masyado. So parang saka sana yung damit niya talagang super lock para hindi siya taas ng taas na gano'n kasi ang lakas makabakla. Anyway, total suma talagang very well at excellent naman yung ipinakita niyang performance yesterday. So maramdam mo na nai-enjoy niya yung ginagawa niya. So in fairness sa kanya. Si Atisa Manalo, she's pretty. Talagang pag tinignan mo talaga si Atisa, makikita mo talaga yung magandang mukha. In fairness kay Atisa. So, si Atisa, ang ayoko lang kay Atisa yesterday, siguro hindi siya masyado talagang bigay na bigay or limit lang yung ipinapakita niyang galawan. Siguro dahil nag-hold back pa siya. Sabi ko nga, ito yung taman walk. But, in fairness, yung presentation niya, good din naman. Dahil nga sa ang ganda ng mukha, tama lang yung timpla, hindi kailangan ihataw ng ihataw. Kasi nga, syempre, dapat nga mag-deserve ka nga sa mga susunod mong laban. But, na-surprise lang ako kasi parang feeling ko hahataw niya si Atisa Manalo. Pero, tama lang naman yung galaw na ipinakita niya, but not like na, and na-expect ko na doon talaga kakabog siya. Siguro nga dahil nag-hold siya for the next round. O, yun. But, total suma, maganda naman ang ipinakita ni Atisa Manalo kasi ang ganda talaga ng mukha. Siya talaga yung parang may ningning sa mukha pag tinignan mo ang lahat ng kandidata. And then, sino pa ba? Si Baguio. In fairness kay Baguio, ang ganda ng lakad ni Baguio talaga. Tapos, ayun, hindi na siya masyadong manganga. Tama yung smile na ipinakita. So, total suma, ang perfect ng ipinakita dito ni Baguio. So, nung nakaraan, di ba, sa mga vlog natin, ang sabi ko nga, masyadong off yung sobrang nganga ng bibig. Saka yung smile na hindi siya 100%. Na parang, yes, big smile siya, pero parang pilit. Pero dito sa galawan ni Baguio, in fairness naman, sobrang panalo at plakado. Plakado yung galawan, plus plakado yung projection. So, ayun lang, tama yung talagang ipinakita niya. So, excellent performance ang nakita ko sa kanya. So, yun. So, syempre tayo naman, magiging fair naman tayo sa kandidata. At alam nyo naman ako, pag may nakita talaga akong, tawag dito, maganda, pupurihin natin. Kapag merong tayong nakitang hindi maganda, sasabihin natin. Syempre, para malaman nila at nakokorek nila din yung sarili nila in case na nanonood yung team nila o sila. So, hindi to yung sasabihin mo para laitin natin yung kandidata. Walang ganon. Para ma-improve natin yung kandidata. Kaya dapat fair ka talaga sa pagiging commentary mo, di ba? So, yon, at kilala ninyo ako, hindi ko naman kayo bubulahin ng bonggang-bongga. So, mas gusto ko na yung nakikita at nalalaman ninyo kung ano yung kulang at ano yung dapat idagdag more than doon sa parang puri-puri tayo, tapos
ang ending ay hindi naman pala tayo nakakatulong doon sa kandidata, di ba? And then, punta tayo naman kay Pampanga. To be honest, na-surprise ako kay Pampanga, ha? Sobrang panalo. Ang beauty, yung aura, talagang sabi ko, oh my God, baka si Pampanga, isa sa mga pwedeng manalo talaga dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Kasi, kung beauty ang pag-uusapan, siya talaga yung nagbibigay ng total package. Yung alam mo yun, yung parang may ibubugay yung beauty sa video, sa motion, at saka syempre sa photos. Yung alam mo yun, ang perfect din. Kumbaga parang si Atisa isa sa mga titignan mo strongest, pero si Pampanga isa sa mga talagang possible na pwedeng maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to dahil sa ino-offer talaga niyang ganda. So yon. So pag titignan ko siya, ewan ko, gandang-ganda ako sa kanya kahapon. Talagang tama yung galawan, plakado, ang linis ng galaw, plus nandoon na talaga yung mga palo ng mga kamay, ang perfect. Plus, ang ganda pa ng suot. Napaka-importante kasi na talagang komportable ka din sa suot mo para makagalaw ka ng mas tama, di ba? And congratulations kasi isa siya sa mga napili. And then, isa pa sa mga nagustuhan ko, sino pa ba? Si Iloilo, Quezon Province, Baguio, Pampanga. Sino pa ba yung mga pumasok? Si Lucban. Si Lucban, to be honest, pumapalo siya kahapon ng todo-todo. At nakita naman natin yung galawan ni Lucban. Talagang bigay na bigay siya. Pero, ando doon na kung ganda ang pag-uusapan, kaya siyang kabugin ng iba. Pero, nando doon na mataas yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Kaya pumapalo siya ng todo. So, congratulations kay Lucban. Wala naman akong masabi doon sa pasarela niya kasi maganda naman yung ipinakita niya. And then, si Bacoor, si Cavite, Victoria Velasquez, si Bacoor, si Victoria Velasquez Vincent. Kasi dati Cavite siya, no? So, yon. To be honest, gusto ko yung nakita ko kay Bacoor. Ang ganda ng mga hakbang, ang ganda ng styling, ang ganda ng makeup. Tapos nakita mo na super smile siya. And then, ayun, nagiging signature niya na yung pa-kindat-kindat with heart. Di ba? So, yun. So, magandang tingnan sa kanya kasi parang relaxing. Kapag titingnan mo siya, parang relax na relax lang yung galawan. And then, ang ayoko lang yung kanyang suot na panty. Sobrang parang kala mo nakasighting na. So, dapat nagtong na lang siya para mas bongga, mas palo. Pero siguro conservative siya. So, yun lang. Wala akong nakitang mali sa ipinakita niyang galawan. Tama yung mga hakbang ng paa, tama yung mga projection. And, ayun, panalo. So, yun. So, hindi rin ako magtataka kung bakit siya napili dito. Kasi, kung titignan mo nga yung photos nga, ay isa sa mga pinakamagandang na i-present talaga dito sa Hello Glow. So, yun. Plus, nag-glow pa siya sa stage. Kaya, winner. So, sa finalist, sino kaya ang mananalo? Yun yung abangan natin sa Coronation Night. So, sa ibang kandidata, syempre surprising ako. Dahil marami din namang magagaling talaga. Yung alam mo yun yung talagang nagustuhan ko yung rampa. Isa na si Kainta, si Stacy. Kasi si Stacy kasi talagang pag tinignan mo siya, sobrang plakado din. Kaya lang, ayun nga, hindi ko lang alam kung bakit hindi siya napili dahil siguro doon sa photos na ipiniresent niya. Pero yung presentation niya on stage, winner na winner naman. Kaya sabi ko, ang ganda din ni Stacy, talagang palaban. Pero siguro makakakuha to sa ibang mga activity na gagawin nila. Kasi marami pa naman, may mga aqua-aqua pa nga, diba? So, abangan natin yun. So, Stacy, isa sa mga tinitignan ko. Gusto ko rin si Albay. Ang ganda-ganda ni Albay kahapon sa stage, no? And then, si Australia. Medyo off ako kay Australia dito sa event na to. Kasi parang hindi ko nakita yung extravaganza. Parang nawala. Yung tingin ko sa kanya na parang dati parang wow. Ngayon parang biglang nawala yung wow factor niya. And then, si Bacolod, gustong-gusto ko si Bacolod, ang ganda-ganda ng mukha. Isa siya sa mga itinuturing ko ngayon ako, pwedeng maging dark horse to. Ang plakado ng orahan, ang plakado ng galawan, so gusto ko siya. So, tama lang din yung ipinakita niyang galaw sa stage. Hindi niya kailangan humataw, pero nandoon yung sophisticated na ipinapakita niya. Pero syempre, dapat mag-level up siya sa mga susunod na laban. Ganda ng hakbang. And then, sino pa ba?
Si Laguna, maganda din si Laguna. In fairness kay Laguna, talaga namang pack na pack din yung galawan sa entablado. At gusto ko yung beauty na meron siya. Sobrang amplakado ng styling. Si Cebu, hindi siya masyado nag-shine yesterday. Siguro dahil mali yung hair. So, hindi ko gusto yung pa-hair niya. But yung kanyang pasarela on stage, okay naman. Si Christy McCary, I'm very disappointed a little bit kay Christy McCary kasi parang feeling ko, dapat mas prepared niya to kasi she's a model. Tapos, nagulat lang ako kasi siguro nag-expect ako ng more. Kasi di ba, supermodel to si Taguig. And then, plus, nakadalawang national pageant na siya. Pero parang pag tinignan mo siya sa entablado, parang lagi siyang baguhan. Yun, yung parang nagsisimula pa lang siya. Si Bulacan, naloka ako sa outfit niya kahapon. Ang lakas alam mo yung okray, yung paribon niya sa ulo. But, in fairness sa kanya, supermodel ang dating. Ang ganda-ganda niya. Kaya lang, ayun nga lang, hindi nga siya talaga pumalo dito. But, yung walk niya, ang ganda ng presentation, in fairness. And then, si Cabanatuan, magandang-ganda din ako kay Cabanatuan. Gusto ko yung projection niya, Pilipinang-Pilipina yung dating. And then, si Cainta, okay. Si Laguna, ang perfect. Si Camiguin, maganda din to no? So, gustong-gusto ko din yung beauty na meron siya. Actually, marami naman nag-shine like a diamond star kagabi. Sila Cavite, maganda din yung mga lakad nila Cavite. So, kung titignan mo, naloka ako kay Davao City kasi kagagaling ko lang ng Miss Grand. Pagkatapos yun, nanood ako sa kanya. Sabi ko, hala, may kandidata pala from Miss Grand. So, gumanon pa siya. So, medyo naloka lang ako. So, doon. So, sana medyo bawas-bawasan lang yung mga ganong atake. So, siguro sa mga kandidata, actually nag-expect ako ng more sa kanilang pasarela. So, siguro abangan natin yung mga susunod na challenge talaga nila, lalo na sa runway challenge. Kasi ito kasi hindi naman to runway challenge, runway show. So, depende sa kanila kung ano yung ipapakita nila. Pero kasi kung runway show, sana ang ginawa na lang ay isang mahaba na runway. Parang mas bongga. Kasi parang feeling ko, naiilang kasi yung mga kandidata doon sa may pabuta. So, na-worry sila na baka malaglag sila doon. Pero kasi dito masusukat yung balanse mo. Dito din masusukat kung gaano ka tumantya sa floor. Alam mo, si Atisa, ang sana maiwasan nyo yung tingin ng tingin sa floor pag naglalakad. Kasi parang demerit sa akin yun, yung tingin ka ng tingin sa floor. Sana straight lang yung tingin mo. Pero yung ganda ni Atisa Manalo ay talaga naman hindi matatawaran. So looking forward pa ako sa mga iba pa nilang event at tingnan natin kung ano pa ang maipapakita ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2024. So yun, so total suma, natuwa naman ako sa pa-activity ng Hello Glow, and then tama naman yung mga galawan din ng mga kandidata. May mga kandidata talaga na nag-shine sa entablado sa kanilang paglalakad, pero hindi napansin na Hello Glow. So yun, kaya nga sabi ko, siguro hindi nila basihan yung runway show yesterday. Ang naging basihan nila siguro ay yung mga photos na ipinresent ng mga girls dito sa Hello Glow Challenge. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, mamaya abangan ninyo syempre ang live namin ni Gazel Ortega. Syempre, regarding dito sa Hello Glow. So, mamaya magbibigay kami ng bonggang-bonggang reaction na hindi nyo pa naririnig sa mga sinabi ko. So, yun guys, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. So walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam!